Bakit madaling madaya ng manipulative people? Akala mo mabait sila, pero sa utak nila, iniisip na nila kung paano ka palusutin at kontrolin sa bawat galaw mo. Kung ayaw mong ma-exploit o madaya ng tao na parang puppet ka lang, i-like mo to at share sa taong dapat magising. At para maintindihan mo bakit sobrang dali nilang ma-manipulate, kailangan natin himayin to sa psychology side at real-life experience. Panguna, ang emotional trigger mo ang paborito nilang laro. Manipulative people hindi lang basta nagdi-discuss o nag-uusap. Ginagamit nila ang pinakamahina mong emosyon bilang weapon. Alam nila kung kailan ka malulupaypay, kailan ka madaling mag-guilt, at kailan ka sobrang insecure. At dun ka nila sinasalakay. Hindi nila kailangang magpakita ng lakas. Ginagamit lang nila ang utak mo at puso mo para kontrolin ka. Sa psychology, tinatawag yan na emotional exploitation. Ginagamit nila ang empathy mo, ang guilt mo, o ang fear mo para pilitin kang kumilos ayon sa gusto nila. Parang dark version ng social conditioning. Ulit-ulit kang pinapaligaw sa sarili mong feelings hanggang sa hindi mo na alam kung ikaw ba ang kumikilos o sila lang ang nagmamanipulate sa galaw mo. Imagine, initext ka nila ng, "Oh, feeling mo ba hindi mo ako mahal?" O kahit simpleng joke lang. Pero sa utak mo nagre-react ka na. Bigla kang na-feel guilty, parang ikaw ang may problema. Mag-a-adjust ka kaagad. Baka hindi ka na mag-send ng memes. Baka hindi mo na sila i-comment sa social media. Parang self-imposed censorship. Kasi feeling mo responsibilidad mo silang patahimikin at patahanin. Tapos paulit-ulit nila to. Next time, yung comment mo sa post nila may double meaning daw. Feeling mo na naman guilty. Hindi mo namamalayan. Araw-araw ka nang nag-a-adjust sa moods nila. Sa bawat galaw mo, sa bawat salita mo. Sobrang subtle na power nila pero brutal sa utak mo. Hindi mo na alam kung sino ang nagmamanipulate, ikaw ba o sila. Sa huli, ikaw ang nauubos. Emotional drain ka, energy mo naubos, self-confidence mo unti-unting nawawala. At ang worst, ikaw pa ang nagtataka kung bakit lagi kang stressed, anxious at parang hindi ka sapat sa kanilang mata. Pangalawa, gamit ang gaslighting. Para i-rewrite ang reality mo, kung madali kang mag-doubt sa sarili mo, manipulative people gagamitin yan para i-rewrite ang reality mo. Hindi lang sila nagsisinungaling. Ini-inject nila sa utak mo na mali ka, na ikaw ang nagkakamali sa bawat sitwasyon, hanggang sa ikaw ang magduda sa memory mo at perception mo. Parang dark magic ng utak, unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Sa cognitive psychology, gaslighting is a systematic tactic kung saan minamanipulate nila ang memory, perception at sanity mo para ikaw ang magduda sa sarili mo. Paulit-ulit na brainwashing na subtle lang, pero brutal sa psyche mo. Ito ang dahilan kung bakit kahit alam mo sa puso mo na tama ka, parang may tinig sa utak mo na baka mali ka nga. Halimbawa, partner mo o kaibigan mo na laging sinasabi, hindi ko sinabi yan. Ikaw lang yung naisip mo. Paulit-ulit nila to. Kahit alam mo sa sarili mo na sinabi nila, sa umpisa iiwasan mo na lang conflict. After a few times, magsisimula kang magduda sa memory mo. Feeling mo, baka talagang mali ako. Tapos dumadagdag sila ng twist. Ano ba yan? Lagi ka na lang galit sa akin. Hindi mo ba alam na nag-iisip ako para sa'yo? Boom, guilt trip ka na kahit wala kang ginawang mali. Hindi mo lang na-realize every decision mo ngayon controlled na nila. Feeling mo free ka pa rin, pero every step mo, every choice mo, manipulated na sa subtle ways. At ang pinaka-brutal, habang nararamdaman mo na di mo na alam kung ano totoo sila, chill lang, smiling. Kontrolado nila ang narrative, ikaw ang emotional wreck. Ang pinakamatindi, napapaniwala ka pa sa sarili mo na may mali ka, samantalang sila ang tunay na naglalaro sa utak mo. Sa dulo, hindi lang ka nadaya, nahak pati perception mo sa sarili mo. Pangatlo, exploiting your desire to please. Kapag sobrang gusto mong ma-accept, ma-validate o maging nice sa ibang tao, manipulative people lalapit sa tamang pagkakataon para gamitin yan. Hindi nila kailangan maging violent o aggressive. Ginagamit lang nila ang natural tendency mo na gustong magustuhan ka at iwasan ang conflict. Parang invisible leash na nakakabit sa utak mo. Sa social psychology, tinatawag ito na compliance through ingratiation. Ini-flatter ka, pinaparamdam sa'yo na espesyal ka, tapos slowly, ginagamit ang need mo for approval para makuha ang gusto nila. Paulit-ulit, nagiging habit mo na ang sundin ang bawat demand nila kahit labag sa sarili mong principles. Halimbawa, kaibigan mo na laging nagko-compliment. Ang bait mo talaga, wala kang kapantay. Sa umpisa, feel mo good ka, parang okay, worth it ka. Tapos next week,
hihingi siya ng malaking favor. Maglulugi ka man o pagod, pipilitin mo. Hindi ka pwedeng tumanggi kasi na-feel mo na parang may utang ka sa kanya. Ngayon, imagine paulit-ulit to. Minsan magagabayan nila ang buong choices mo. Sino ka i-meet? Ano gagawin mo sa weekend? Kahit ano ang kailangan mo sa trabaho o buhay social, parang automatic ka lang na nagre-react sa gusto nila kasi desire mo lang to please. At pinakamalupit, sa huli, hindi mo na mapansin na controlled ka na nila. Feeling mo friendly lang ang dynamic, pero sa psychological level, slowly, inatrain ka nilang maging predictable. Ang result, nababawasan ng self-autonomy mo, energy mo drain na, confidence mo unti-unti naglalaho. At worst, makakakita ka na lang ng pattern pero sobrang deep na hindi mo alam kung paano ka makakaalis sa loop. Pang-apat, targeting weakness mo. Manipulators sobrang smart sa pagpili ng target. Hindi nila sinasagasa ang lahat. Tinitingnan nila kung saan ka pinakamahina. Alam nila ang insecurities mo, ang mga doubts mo, at ang mga bagay na hindi mo gustong ipakita sa iba. At kapag nahanap nila yan, doon ka nila sinasalakay ng walang awa. Hindi sila random, calculated ang bawat hakbang. Behavioral psychology calls this vulnerability mapping sinusuri nila ang emotional, psychological at social weaknesses mo para ma-exploit ka. Parang predator sa prey, hindi sila papasok sa arena kung hindi nila alam na may opening sila sa utak at puso mo. Halimbawa, insecure ka sa appearance mo. Isang simpleng comment lang, parang lumana yan sa'yo ha? Boom, instant trigger sa self-esteem mo. Ang next move nila, subtle teasing. Baka gusto mo magbago. Baka kailangan mo ng tips ko. Parang maliit na tip, pero sa utak mo automatic na nagdadalawang isip ka. Tapos paulit-ulit, kahit hindi nila sinasabi directly, nararamdaman mo na may standard ka na hindi mo maabot at sila ang controller ng standard na yon. Ang effect, slowly, nagiging dependent ka sa feedback nila, sa validation nila, sa bawat opinion nila. At pinaka-brutal, kahit mag-effort ka na para maging better or stronger, ginagamit pa rin nila yan bilang leverage. Sa huli, hindi mo lang nadarama na manipulated ka, kundi na-exploit ka sa pinaka-personal mong insecurities. Sa isip mo, nag-i-improve ka, pero sa katotohanan, sila ang may control sa progression mo. Ang pinakamatindi, pakiramdam mo free ka, pero sa psychological level, parang nakatrap ka sa maze na sila ang nag-construct. Pang-5, making you feel obligated. Manipulative people will always make you feel indebted or guilty para gawin mo ang gusto nila. Hindi nila kailangan mag-threat physically. Ginagamit nila ang natural human tendency na utang na loob para kontrolin ka. Kapag may pakiramdam ka na may utang ka, automatic kang susunod. Kahit labag sa principles o gusto mo. Sa psychology, ito ay known as the norm of reciprocity. Natural sa tao na gustong bayaran ang favors o kindness. Manipulators exploit this by giving small favors, making you feel obligated tapos hihingin ng malaking bagay. Paulit-ulit, nagiging psychological leash na hindi mo namamalayan. Halimbawa, tinulungan ka nila noon sa isang maliit na bagay. Next time, hihingi sila ng malaking pabor. Kahit alam mo sa sarili mo na unfair ito, automatic na nagkakaroon ka ng guilt. Tinulungan naman nila ako noon. Baka kailangan ko rin tulungan sila ngayon. Paulit-ulit ito. Hanggang sa every decision mo controlled na nila sa subtle ways. Feeling mo free ka pero every yes mo sa kanila ay nagiging habit, pattern. Kapag tumanggi ka, alam mo ba gaano ko kahirap ginawa para sa'yo? Mo guilt bomb na yan, instant compliance. At pinaka-brutal, sa huli hindi mo lang nararamdaman na ginagamit ka nila. Ikaw pa ang nagdududa sa sarili mo kung tama ba ang boundaries mo, parang nakagapos ka sa invisible chain. At every move mo, controlled na nila sa psychological level. Ang ego-slapping truth. Maraming tao na nadaya hindi dahil sila mahina, kundi dahil sa manipulative na nakakaintindi kung paano i-play ang sense of obligation ng tao. Pang-6, subtle threats and fear. Manipulative people hindi lagi blunt or obvious pero fear ang silent weapon nila. Hindi mo kailangan ma-threat physically. Sapat na ang subtle hints, cold stares, or carefully worded statements para kontrolin ang behavior mo. Sa utak mo, nararamdaman mo na may consequence ka sa bawat galaw mo kahit hindi nila sinasabi directly. Sa psychology, tinatawag ito fear conditioning, repeated subtle threats, trigger stress responses sa katawan mo. Kahit wala talagang immediate danger, obedient ka na. Parang invisible chain na nakakabit sa utak mo. At bawat decision mo nagiging calculated basis sa fear, hindi sa freedom o gusto mo. Halimbawa, coworker o boss na sinasabi,
Sana hindi masabi ito sa boss, kahit maliit na bagay lang. Bigla kang na-feel na baka may consequence. Paranoia na agad. Stress na agad, kahit wala namang malaki talagang panganib. Next time, automatic kang susunod sa bawat hiling nila. Nagiging cautious ka sa lahat ng galaw mo. Tapos paulit-ulit nila to. Habang tumatagal, napapabago nila perception mo sa reality. Feeling mo cooperative ka lang. Pero sa psychological level, nagiging puppet ka na. At ang pinaka-brutal, hindi mo alam kung saan nagsimula ang fear mo, pero sa bawat galaw mo sila ang may control. Ang ego-slapping truth, marami sa mga nadadaya, hindi nila nakikita ang subtle manipulation kasi nakakabit na sa subconscious mind nila ang fear-based control. Kung hindi ka aware sa tactics na to, manipulative people will treat you like a chess piece. Sila ang nagmo-move sa board, ikaw ang manipulated na pawn, unaware ka sa laro. Pero kapag alam mo na ang tricks nila, emotional triggers, gaslighting, desire to please, weakness mapping, guilt trips, at fear tactics, mabubuksan mata mo at makakalabas ka sa loop ng control nila. Real talk, ang unang hakbang para hindi ka madaya ay malaman kung paano ka nadadaya. Kapag alam mo yan, hindi ka lang nagpo-protect sa sarili mo physically or emotionally, pinoprotektahan mo pati utak mo at perception mo sa sarili mo. Ang reality, manipulation is everywhere. Kaibigan, partner, boss, o kahit family member, hindi ka ligtas kung hindi ka handa. Kaya kailangan mo ng awareness, alertness, at mindset na hindi basta papaniwala sa lahat ng sinasabi sa'yo. Kung ayaw mong maging puppet sa laro ng ibang tao, i-like at i-share mo to ngayon. Simulan mo ng bantayan ang utak mo. Dahil dito nagsisimula ang tunay na freedom. Huwag hayaang maging chess piece ka sa mind games ng iba. Remember, ang unang hakbang para hindi ka madaya ay malaman kung paano ka madadaya. Yan ang brutal, ugly truth na madalas hindi sinasabi sa'yo.